Kan, halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at good evening po sa inyong lahat. Ito po inyong lingkod, si Father Pep Bakay, ang inyo pong among sa Himpapawid, ang inyong kabarkadahan, and of course, ang director po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. At welcome po sa ating Friday episode ng ating radio program, ang Barkadahan kay Kristo. Of course, dito pa rin po tayo sa ating paboritong radio station, ang 91.9 Bright FM, Friends tayo. No? And it's January 30, 2015. Yan, no? Isang araw na lang at natapos na po ang buwan ng January. No? Ang bilis po. Yes, mabilis talagang panahon. And of course, inihintay po natin ang isa pang co-host natin, no, si Karen. Yan, siguro nagmamadali yan. But of course, nandito po yung ating isang regular Friday. Yan, go girl. Yan. Si Sister Daisy. Sister Daisy, bumato ka muna sa ating mga tagapakinig. Thank you po, Among. Magandang gabi po, Among, at magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig. At ako po'y nagagalak at nandito po ako Friday na naman. At marami po akong ikukwento sa inyo, mga nakikinig, tungkol sa mga nakaraang mga araw na inattendan namin ni Sister Zon. Sa yan, oo. At magkwento ka nga ng konti kasi so that little by little, mabigyan natin ng information, no, yung ating yung ating mga tagapakinig about this upcoming event, no, sa Cebu ito. Sa Cebu po ito. Ayan, pero nagkaroon po siguro yung iba po na panood nila sa news, no po, dahil nagkaroon na po na tayo ng prelude o yung parang paghahanda, catechetical na orientation tungkol po sa gaganapin natin sa Cebu sa susunod na January 2016. Yun ang tinatawag nating International Eucharistic Congress. So yung pong bago yun na 4 years ago yata, Father, is sa Dublin, sa Ireland. Ginawa yun, no, sa UK. So ngayon, si Pope Emeritus Pope Benedict XVI ang talaga dito sa Cebu dahil kasabay ng parang centennial celebration ng introduce ng Kristyanismo dito sa atin sa Pilipinas, at doon po sa Cebu na unang nagkaroon ng mga converts na sa Christianity sa Cebu. So parang itinugma ni Pope Emeritus Benedict XVI ang celebration kasabay ng Eucharistic celebration. Pero yun po, for the past 2 days sa Manila Hotel, lahat po ng mga representatives ng iba-ibang archdioceses dito sa ating bansa, nagtipon-tipon po kami at binigyan kami ng mga insight, mga iba-ibang pampalalim na pagkaintindi sa ating ibig sabihin ng Eucharistia, para po yung mga lahat ng mga dumalo ay mai-share po nila sa mga kani-kaniyang mga kasamang katekista sa kani-kanilang mga archdiocese. Ang mga anak ko, Father, talagang napakabunga ng aming naging encounter for the past 2 days doon po sa Manila Hotel. Yung mga theologians po natin, mga pare at 2 lay, no? Ang mga nagsama-sama at pinagtulong-tulungan nilang gawin itong mga modules na i-share po natin sa ating mga katekista para i-share din po nila sa mga kapwa nating Katoliko tungkol po sa pagpapalalim ng ibig sabihin ng pagsisimba o pagsamba natin sa Panginoon at yung katawan at dugo ng ating Panginoon na tinatanggap natin sa tuwing tayo ay magkokomunyon, at kung paano natin madarama at pakinabangan ang pagsisimba natin. Yun, naku, marami po kaming i-share. Kaya lang po, Mong, hindi pa po tayo Oo nga. At yung mamaya, mga hotlines, opo. yes, mamaya yan. At patikim lang yan, Patikim diba? lang po yun. At mamaya siguro First pwede page nating pa palalimin yan, no? Opo. And of course, Sir Daisy, of course, I think the whole country today is mourning dahil dito sa pagkamatay ng 44 PNP staff members, no? Opo, alam natin yung nangyari diyan sa Maguindanao, di ba? Opo.
last Sunday ito, anong nangyari. Yun nga po eh. And of course, it's all over the news at kami po'y nakikiisa at lahat po tayo ay kailangan manalangin, no, sa katahimikan ng mga kaluluwa nitong ating mga kapatid na nagbuwis ng buhay, no? Opo, Because they were actually serving a warrant of arrest yata, no? Opo, Kung kaya nakakamala lang dito sa nagkaroon isang ng terorista, konting member of a Malaysian terrorist, itong si Marwan. Opo. Oo. Mamaya po, ihahambing po natin tungkol sa Yes, meaning oo. ng Eucharist, yung nangyari sa kanila. Yes. So, we pray in a very special way at nakikiisa po tayo sa Opo, nang hangyaring misencounter na to, no? Opo. Between, of course, the government forces, yung mga SAF members, and of course itong mga MILF Opo. rebels. At sinusubaybayan natin dahil yun nga, no? Kaysa tayo sa, of course, sa pagdamay, no? At lalo na ito nga, the move to really seek justice for all these heroes, no? Unsung heroes of our country. Yan. Oo At nga let us include them po sa ating mga panalangin, no? Opo. Okay, at let us give our hotline numbers, Apo. Sister Daisy, no? Ang ating Sun hotline number 0932-462-0898. 0932-462-0898. Para po sa ating Globe hotline number 0905-302-5768. 0905-302-5768. Opo. Sa atin namang text line numbers po sa Smart ay 0918-351-8282, 0918-351-8282, at sa Globe ay 0917-363-3738, 0917-363-3738. At yung mga gusto pong maging members ng ating Connect Katekista program, just type REG, all capital letters, and then space your full name, and then slash the name of your vicariate, parish, or your school. O kaya po yung inyong address. At ipadala po dito sa ating Globe number 0927-891-0966. Ulitin ko po, 0927-891-0966, no? At pag nag-register po kayo, ay makakatanggap po kayo ng mga araw-araw na messages, no, from the Lord. Napakaganda po mga mensahe yan to make our day meaningful. And at the same time, kung may mga kahilingan kayo, mga intentions, pasasalamat, no, pwede nyo pong ipadala sa number na yan at isasali po natin sa ating daily masses dyan sa Arzobispado de Pampanga. And we would like to thank Sister Son Basco, no, for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connect Katekista program. Opo, yun naman pong gustong makita kami sa kanilang mga computers, no? You can just simply type www.ustream.tv at i-type ninyo yung Bright FM 919 na tuloy-tuloy po, no? Ustream.tv and then Bright FM 919 na tuloy-tuloy po. So you can watch us through the internet. Yan. And of course, yung ating Facebook. Opo, yung Barkadahan kay Kristo. Yun ang ating Facebook. Yes, Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Pampanga, yun. Yan. You can download or listen sa ating po mga past episodes. Mga past episodes, no? Okay, diretso na tayo, Sister Daisy, sa ating ebanghelyo, no? Opo. So, babasahin po sa atin ngayon ni Sister Day ang ating ebanghelyo sa gabing ito. Ang ebanghelyo galing kay San Marcos. At sinabi niya, may hahambing ang kaharian ng Diyos sa paghahasik ng isang tao ng buto sa lupa. Tulog man siya o gising, sa gabi o araw, sumisigbi ang binhi at lumalago ng hindi niya namamalayan. Nagbubunga ang lupa sa ganang sarili nito. Unay ang usbong, saka ang uhay, at ang butil na humihitik sa uhay. At kapag nagbunga na ito, agad siyang nagpapadala ng karit sapagkat sumapit na ang anihan. At sabi niya, sa ano nating may hahambing ang kaharian ng Diyos? Sa anong talinhaga natin ito may pakikilala?
Natutulad ito sa paghahasik ng buto ng mustasa na pinakamaliit sa mga binhing inahasik sa lupa. Ngunit, paghahasik niya nito, tumataas ito at lumalaki ng higit pa sa lahat ng gulay at nagsasanga ng malaki hanggang sumilong sa kanyang lilim ang mga ibon ng langit. Itinuro niya sa kanila ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinhaga gaya nito ayon sa kakayahan ng kanilang isipan. Hindi siya nagturo sa kanila ng hindi gumagamit ng mga talinhaga. Ngunit nilinaw niya ang lahat sa kanyang mga alagad nang sila-sila na lamang. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Jesus. Kristo. So, tinagalog ko po, Father, para mas Yes, mas maganda yan, di ba? maintindihan niya. Opo. Kasi nagre-request yung ating members of the, yung mga inmates natin dyan sa provincial Sa jail, no? provincial jail. Sige, magbigay ka ng konting pagninilay, no, dito sa ating ebanghelyo. Napakaganda, di ba? Opo, opo. Ito po, damang-dama po namin ng mga anak ko sa buhay namin. Lalo na't may mga edad na po sila ngayon. No? Yung pong mga binhi na itinanim namin, mga aral, na that's ayon right. sa turo ng ating Panginoon nung maliliit pa sila, ngayon po ay inaani na nila. Yun, yung in God's time, in God's way, sabi nga sa kanyang paraan at sa kanyang mga mga paraan na makikita mo na nagkakatotoo. Nagkakabunga, ibig ko sabihin, Father, no? Hindi ho kamukha ng pagpupunla o the way na nagtatanim ang mga magsasaka natin na may alam nila kung kailan, alam nila kung gaano kadami, alam nila kung paano, pero pagdating sa pagpupunla, kumbaga, quote and unquote, pagpupunla ng Panginoon ng faith o ng pananampalataya natin, only God knows when, no? At saka tayo din po, basta tayo po ay naging matabang lupa, at kahit tayo ay tinamnan ng binhi ng pananampalataya, nasa sa atin po yun kung kailan tayo mag-aani. Yeah. Pero the time na tayo po ay mag-aani, napakasarap. Ako po ay nagdanasan ko po yan at ngayon na nag-aani po kami. So, Harvest time. harvest time po. Hindi ko po ma-explain kung paano ang tuwa na nadarama naming mga anak ko. Yun. In His time. Yan, no. Tama ito kasi yung nasabi mo nga, no, yung mga maliliit na kuminsan beginnings, no, panimula, yan, yung mga binhi. And usually, ito nga ang Panginoon naghahasik, no. At later on, yun nga, hindi mo ma-explika na ito'y lumalago, di ba? Opo, opo. And it is the Lord actually who provides us the blessings, the graces, no? Kung paanong ang binhi. Kasi marami mga binhi na itinanim sa atin ng Panginoon, no? Of course, itong binhing ito, it really, directly refers to the Word of God, Word no? of God, Pero opo. yung salita ng Diyos na yan, yan, binhi, no? Pero maraming binhi rin ng, yung binhi ng pagmamahal, binhi Opo. ng kagandahang loob, no? Binhi ng Kabutihang forgiveness. loob. So, yung mga binhi na yan, pag inaral o ipinangangaral ang salita ng Diyos, yan ang parang tayo yung mga, yung the gospel, I think last Monday, Opo. about the parable of the sower, no? Ay, opo, opo. Yung different soil, Soil, di ba? magkatugma po yan. Oo, magkatugma talaga ito. Yung paglaki ng binhi, no? Depende. Depende sa tao, and at the same soil. time, binibigyan tayo ng mga biyaya, at kung hindi natin gagamitin, no, hindi talaga lalaki itong mga binhing ito, no? Opo, opo. I remember a story, ang ganda ng storya na mayroon daw isang store na I think sa langit yata or something, no? May Parang pumasok, may pumasok na gustong bumili. Kasi nandoon yung expression, sabi na, everything you want is here. No? Parang ganyan, no? So, Heaven's Grocery Store. parang Ayun. yung pumasok yun nga, naghahanap ng, na-curious actually. Sabi niya, so kung mayroong lahat dito na gusto ko, sabi niya,
mayroon ba kayong patience? Mayroon ba kayong kindness dito? Mayroon kayong love? Mayroon kayong peace, no? Sabi nung oo, mayroon kami, kaya lang binhi lang. So, it's all up to you. Parang ganyan, no? So, we have the seeds, no? But it's all up to you if you, with God's grace, you're able to grow, no? Opo. Cultivate and grow, no? And bear fruit itong mga binhing ito. Opo. So, kung minsan, yan, no? Itong parabola ngayon, ito na ang binhi na lumalaki, no? By itself. Pero, it needs our cooperation. Opo. Yan, dinidilig tayo ng Panginoon, no? He provides the water. Parang yung sa yung that image sa Luneta, no? Kaya sa Tacloban na. Opo. Naghasik ng binhi ang Santo Papa. Tapos yung ulan, yun ang nagdilig. Yun, very symbolic po, Father. Very symbolical yun. Opo. Parang yung nagpaulan ang langit. Ang diba? langit. Pero, yun nga, it's all up to us now. So, binigyan tayo ng tubig, fertilizer, no? ng Panginoon. Pero, yan, aantabayanan naman tayo ng Panginoon sa paglaki, no? Opo. I think this is very true. Yan, the small acts, the small gestures of love, concern, no? Especially for the poor, yung paggawa natin, no? Little by little, tutubo yan. Opo. No? And you just don't know na baka yung ginawan mo ng mabuti, yan, hindi niya makakalimutan yung ginawa mong maliit na bagay. Opo. At tapos, magiging inspirasyon yan. At siya mismo ay parang lalago yung binhi ng kabutihan na itinanim mo sa taong yan. No? Like for example, I think, yung mga teachers. Kayo mga katekis, ha? Opo, exactly. Exactly, di ba? Opo. Yung binhi ng pananampalataya, no? Lilangay lang sa isip at sa puso ng mga batang ito. Tapos, of course, yung witnessing ninyo, nakikita sa inyo. So, your simple, ordinary acts of teaching, no? For example, catechesis, yung concern nyo sa mga bata, yan, mga binhiyan At if the children will really, also do their part, di ba? Yung pagyamanin nila, yung kabutihan, yung binhi ng kagandahang loob na itinanim nyo sa puso nila. Totoo po yun, Lalaki Father. Lalaki yan. Diba? Nagkaroon din po ako ng experience niya na siguro kilala din po ninyo itong mga youth na ito na nasa Australia na ngayon. Yes. Noong pong high school sila sa San Nicolas, sila po ang mga officers ng youth na ministry na tinatag ko noon. So, naging maganda po ang relasyon namin. Lagi ko sila sinasabihan. Parang yung nagtanim po ako sa kanila ng binhi na napakaliit na mga bagay lang. Pero ngayon po, sa tuwing everyday siya po, nagte-text siya sa akin. Talaga? Opo, sinishare niya. Tsaka she passed the accountancy something sa Australia. And now, she is successful. At saka hindi siya kaagad nag-asawa, gano'n. Sabi niya, tita, lahat po ng tinuro niyo sa akin, pinakinabangan ko, sabi niya. See that? So, opo, si Rolene at saka si Reggie. Si Reggie, Kilala niyo sila, opo. They're so, they're fertile soils, sila, matabang lupa po sila. Yun. Ang sarap pong ma-realize na you just planted such little seeds pero nagbunga sa kanila. Oo nga. Dahil pinagsikapan nilang pagyamanin ito. Opo, tinandaan po nila yung mga tinuturo ko daw. Sabi just nila. recently, may texter tayo, no? Ako I was really surprised, no? Yung bang humingi siya ng payo sa atin. I think 3 days ago, no? So I just texted him, no? Yung problema niya, yung struggle niya bang magpakabuti, ganyan, no? Paano yung labanan yung mga tukso, mga bisyo sa buhay niya. So I just gave him a piece of advice, no? So lang, very simple text exchange of text messages lang, no? Opo. But to my surprise, and of course kami nga
2 days na siyang nagte-text, no, na nakatulong yung Wow. mga text messages ko na binigay, no. Opo. Ang liit ng bagay yun, ha. Opo, text messages. Oo, pero kala piso, mo liit na piso. bagay, no? Pero malaking yung piso mo, no, Mhm. wow, ang laki pala ng impact sa Opo. tao, no. Mhm. Parang maliit na bagay sa'yo, pero napakalaking impact Sa taong yun. sa mga tao, Yung no. pala yung kailangan Parang na lumaki kailangan nila. dahil nga talaga siguro pinagninilayan niya. Nilayan niya. No, he treasured what I have said in his mind and in his heart. Yun nga, yung little by little, hindi mo na malaya na, lumaki, yung lumago, no? Opo. Yung binigay mo palang napakaliit na binhi. Tapos, meron pa pong domino effect yan. Hindi nila namamalayan, sila rin pala, ay nagkakaroon na ng pagkakataon makatulong sa iba. Katulad po nung sa gospel natin, dahil lumago at tumubo, yung maliit na tinanim mo, yung mga sanga naman niya, ay naging malaki at nagbibigay silong pa, sabi, no, sa mga ibon na sa langit. So, ganun din po tayo kapag tumubo, halimbawa po itong mga batang ito na si Rolene at saka si Reggie. Ngayon po, ay nabibigyan din po nila yung mga humihingi din naman ng mga payo sa kanila ngayon. So parang nagkaroon na rin sila ng plumage o ng mga mahahabang sanga na nagbibigay naman ng ginhawa sa mga dumadaan naman na sa dinaanan nila. Yun, parang domino effect. That's very true, no? Kaya nga, sometimes you cannot explain, no? How very small, a tiny seed of goodness, of kindness, nagbubunga yan, no? It is the Lord who ultimately, made the growth possible, no? Opo, yun Yung po. paglaki, ang Panginoon din ang parang naging posible dahil sa kanyang tulong, no? Pero mayroon din tayo na partisipasyon. Ay, opo, Oo. opo. Kasi kung hindi mo hindi rin maganda yung soil mo, yung Oo. isip at puso mo, no? Kasi nandun yung reception Opo. Yung bang pagtanggap mo sa salita, no? Oo. Kasi kung minsan yung iba, yun nga, yung parable of the sower, no? Ang daming binhi na sinayang. Yun nga. Kasi pwedeng sayangin yung binhing yan, Depende kung saan siya dumapo, Father, Oo. no? Sayang. Kasi yung mga, kung minsan, people, they just, take it for granted. Sabi nga, hindi pinapansin yung mga binhi na itinetanim ng Panginoon sa atin. O kung minsan, very shallow. Yun nga, ang dami mga, kung minsan mga sagabal, bakit hindi tumutubo at nagbubunga yung binhing yan. Ayun nga po Mm-mm. Para sa akin po, Father, according to my experience po, ang mga nagpapataba sa lupa, o tayo po, nagpapataba sa atin para lumago ang pananampalataya natin o tiwala natin sa Diyos, ay yung mga fertilizer na tinatawag nila kala natin fertilizer na bulok. Yung pala, katulad ng mga problema, katulad ng mga iba-ibang uri ng mga challenges na dumadaan sa buhay natin, hindi natin alam, mga ano pala yan, Father, mga fertilizer. We seem to reject them, pero kung pababayaan mong i-fertilize ang iyong pagkatao, ay lalabong ang pagkatao mo. Doon ka nagkakaroon nga ng fruits of the Holy Spirit kapag Oo. ginamit mo yung mga gifts na binigay sa'yo. Yun. Yes. Alam mo, nung kami, I think, high school o theologian kami, o college kami, there was this play na hindi ko makalimutan yun kasi I was one of the cast, no? Characters. Oh, Characters cast. yan, oo. Pero, Alin po yun, Father? ang title ay The Trial of God. Oh. Parang God was tried, no? Ang senaryo nasa korte. So, parang yung batang umiyak kay Pope Francis. Ay, opo. Bakit Ang daming tanong. yun, di ba mga ganyan, no? Kasalanan ba na, parang Bakit kasalanan nangyayari o sa paano aming mga nangyayari, no? Mm. Yung sa trial of God, parang naman, of course, yung mga bata hindi naman biniblame ng Panginoon. Pero doon sa trial of God, doon sa play na yun, biniblame ang Diyos. No? Bakit mo hinayaan lahat ito? Why do good men suffer? Parang ganyan, no? Opo, opo. Anyway, yun ang yung dialogue na naalala ko pa Kasi sabi niya, sabi nung ni God doon, no, sabi niya, Opo.
Kasi tinatry nga siya ng mga tao. Sabi niya, suffering is like garbage, no? It doesn't look good, doesn't smell good, Yes, no? para But it makes fertilizer. excellent fertilizer and it helps people to grow. Exactly po. Oh, see? Ganun po Naalala yun. ko pa yung linyang yun, no? Ganun. Kayo And it- siguro ang nagsabi parang sa yung inyo. trial of God. Oo nga naman. See? Parang gano'n, no? Yung sabi mo, yung fertilizer, no? Opo, That's opo. true, no? Kung minsan, yan po yung mga okasyon para lalong lumago, no? At Opo. totoo naman yan, no? Kung minsan yung lumago yung pananampalataya natin dahil sa mga pagsubok natin sa buhay, Opo, di ba? opo. That's very true. Look at people who have suffered much, no, in life. Those who have undergone, yung mga maraming mga suffering sa buhay. Sufferings. Ito yung mga talagang parang yung malago Matibay na. yung buhay nila. Opo, diba? opo. Oo, Matibay and, na sila. matibay, di ba? At nagiging wounded healers po sila. Parang- Parang nakakatulong na rin. Parang yung mga yung mga akasyang talagang yung ugat nila Opo. diba? Matibay na matibay. Matibay na. Okay. Naku, ang bilis ng Yes, Father. babalikan natin yan, Sir Daisy, no? Opo, Dahil opo. ang ganda ng ating discussion. Of course, may Opo. mga texters na tayo. Pero sa ating Meron mga po ibang ba? texters, ay mag-share po kayo ng mga insights and reflections regarding itong ating ebanghelyo sa gabing ito. No? Napakaganda po at siguro yung mga maliliit na ginagawa yung mga binhi, no? Huwag tayo mawala Yan. ng pag-asa. Paano na tayo naghahasik ng binhi sa ating mga buhay, no? Mga Opo. magaganda at mabubuting binhi ng Panginoon. I-text lang po yan at mamaya po ibabasahin natin yung ating mga messages, no? For the meantime ay mag-break muna tayo. Magpatugtog po tayo ng isang religious song para po sa inyong lahat ito.
Nagbabalik po ang Barkadahan kay Kristo, ang radio program ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Kanina po sa ating first segment ay sama-sama tayo nagnilay dito sa napakagandang mensahe ng ating ebanghelyo, no? Itong kaharian ng Diyos ay inalintulad sa binhi, no? Napakaliit na binhi at ito nga, binhi na itinanim pero no, miraculously ay lumalago. Yan, lumalaki. Yan. At yan tumutubo, dahon, yung Sangay. grain, no, and everything. Ay, sanga. Yan, no. And at the same time, ito nga, no, later on ay ito'y talagang lalaki at pati yung mga ibon, no, itong mustard seed. Anyway, nasabi nga natin kanina na yan, parating naghahasik ng binhi ang Panginoon. Binhi, pero ayan, ipinoprovide tayo ng maraming mga fertilizer, tubig, no? Pero nasa sa atin din kung ito po'y lalaki, no? At magkakaroon ng bunga. At ito ngang mga maliliit nating ginagawang kabutihan, kagandahang loob, yan, para mga binhi yan, no? And who knows, kung minsan surprisingly, kahit na maliliit yan it has an effect sa mga taong ginagawa natin ng kabutihan, di ba? Opo. Tapos ang laki pala ng impact sa buhay nila, no? Ay, opo. Sometimes we just do not know, di ba? And I think let us continue doing that, no? The small, simple, ordinary acts of kindness, God will allow all this to grow, no? In His time, sabi nga ng ating kanta. awit. Yes. Opo, Father. Tsaka may naalala lang po kung medyo sumusuporta na Bible verse dyan sa pinag-uusapan natin. Yung, unless a grain of wheat dies and falls on the ground, it shall not bear fruit. Yes. So talaga ang mga binhi, no? Ay, Kailangan na mamatay muna. Mamatay muna bago siya tumubo. Yung soil talaga na, no? Opo, Very critical yan. Medyo kahawig sa nga. pagtubo ng binhi. Opo, medyo kahawig nga nang nangyari sa ating mga kapatid na sundalo. So, para sila mga binhi niyan na ang kanilang The pagkamatay. seed of heroism. Yes, magkakaroon ng magandang epektong makikita Patriotism. natin sa darating na mga panahon. Yes, I hope that this will create inspiration, Inspirasyon, opo. no? Sa ating pag-ibig sa ating Sila yung bansa. mga naging sacrificial lamb, but for a good cause. Yeah. Okay, basahin natin yung mga Opo. texters natin, no? Meron Mayroon na pong- po isa dito. Sige, yung Opo. sa'yo muna, Sister Sige, Daisy. dito rin po meron. Okay. Okay, good PM po. Sabi niya, nung dumating ang Pope, kami din po sa jail. 3 days kaming nagbabad. Okay. Yun lang, sabi niya, ang may tutulong namin, sabi niya, kahit kami nandito, sabi niya. Yun nga, yung pag-ano nila daw. Tapos sabi niya, kaya lang, maraming kapatid dito na gustong magpabinyag sa Katoliko. Pati mga anak namin, sabi niya. So sabi niya, so panyo kepo, sabi, ayaw niyang maganito. So yun, paano daw yun, Father? Ang daming gusto magpabinyag. So, Okay. So, anong may we can, sasuggest we na? can facilitate that, no? Opo. Sige po. Siguro Kay kailangan Brother na, Joe, no? no? Kay Brother Joe. And then, kailangan muna, Ipoprocess tignan muna muna. natin, no? Kung Opo. sino sila, and yung mga background. Kakaticize ko po sila. Parang may, yan, yung short, hindi man short, pero parang may investigation muna kung Anong ano yung background nila, bakit, ano ba Gusto yung ibang nila reliyon o something magpabinyag. like that. So, Opo. kaya kailangan na somebody has to interview them. and Ipoprocess everything. natin. Opo. Yung mga interesado at gustong magpabinyag sa Katoliko, no? Let's take note of that. Opo, Wag po kayo mag-alala at Gagawan ngayong namin paraan. sabi nyo sa amin, we will try our best po na makatulong sa inyo dyan. Opo, No? opo. Rest assured po at Opo. kontakin natin si Brother Joe. Brother Joe about this. Opo. No? Co-coordinate po namin yun. Huwag kayong mag-alala. Ito naman po, galing kay 1806, Father. If seeds are first rooted in love, faith, and hope, and nurtured by the virtues of the words of God, then it will grow a better being that is strong and ready to all pains and struggles that will come, because that being has
and leave the as understood and leave the world. Mhm. Sabi niya, yung galing po kay 1806. Salamat po. Yan, oo. Yun, totoo nga naman yun. Binhi. Basta rooted in the Word of God, rooted in virtues, so magbubunga po ng maganda. Totoo po yun. Salamat po. Alam mo, sa isang halaman talaga, napaka-importante ng ugat, no? Opo, yung roots, yung Oo. ugat. Kasi yun ang, yun nga, Mhm. doon talagang yung nutrition ng puno, di ba? Opo. Tsaka Sa- kung hindi ka talagang matatag yung mga ugat niyang halaman, ay naku, mabubuwal yan. yun ang daluyan kasi ng nutrients. Yes, Yun ang yes, that's sumisip-sip very true, ng, no? Oo. ng fertilizer, ng Okay. pampataba. So, isa pang text dito from 1582. Yan, no? Ang ganda itong always have a prayer in your pocket, a smile on your face, and love in your heart. Wow, Sabi niya, these three small things, so maliliit na bagay, parang seeds, no? Make life bearable, meaningful, and beautiful. Yan, Ang no? ganda. Faith in your pocket, prayer, at love in your heart. A So, smile yun ang on your face. Yun ang kanyang no? smile on your face. So, yun ang kanyang Yeah, yung mga little things lang. Opo. Tama yun, no? Yung the little things na kung minsan na papakita mo kahapon yung light, no? Yung maging witness tayo sa Opo, light, parang ganyan, hindi no? mo tinatago. Yeah, your good examples really are seeds, no? That you can, share with other people. Pagkatapos, who knows, no? You were able to inspire and empower people, ha? Yung palakasin mo yung loob nila. And it will bear fruit, no? Even, eventually sa buhay ng mga tao, no? I remember a story, no? May isang storya na may isa daw maliit na bata, no? One day umuulan, tapos kumatok daw sa isang bahay ng isang babae pero walang asawa, no? So nag-iisa lang sa buhay. Parang single blessedness. Ayan. Parang si Sister Son. No? Nakikinig si Sister Sonia. So, nung binuksan niya, kasi kung may kumakatok, ito nga nakita niya itong batang ito, ginaw na ginaw, at tapos basang-basa, no? At gutom na gutom. So, sabi niya, pumasok ka, iho, no? At of course, binigyan niya, binigyan niya ng mabibihisan itong batang ito, tapos pinakain, no? And she gave this child parang a glass of milk or something like that, no? At nung tumila yung ulan, edi nagpaalam na yung bata, no? And then after several years, itong babaeng ito, itong single na babaeng ito, siyempre tumanda na at nagkasakit siya. No? So nagkasakit siya at wala siyang maasahan sa buhay niya kasi nag-iisa lang siya, no? And then siya na hospital, no? Dinala ng kanyang mga kapitbahay. Siya na opera siya. At inaalala niya yung gasto sa hospital and everything, no? So nung binalik siya sa isang kwarto, no? May papel doon. Naku, inaalala niya kung ito nata yung bill ko, sabi niya. Baka dito ako ma-atake o. Opo. And to her surprise, isang note pala. Sabi niya, your bill has been paid by parang yung hot milk or something like that, no? Opo. And tapos nakasign yung pangalan ng bata. Yung batang tinulungan niya. Tinuruan niya. Oo, kasi naging doktor pala yung bata. No? Naku, kawig po nung Parang yung story ganyan, di ba? Opo, yung video na dinownload ko po, Ganun na ba? sinishare ko sa mga recollections ng mga yung minsan merong nagtitinda ng karinderya somewhere in Thailand yata or Vietnam. Yung pong lalaki, yung pong matanda, may anak yon, yan ang katulong niya sa pagtitinda ng karinderya. Minsan po merong sumisigaw na babae. Sinasabihan niya yung isang batang maliit po na lalaki, batang paslit. Nagnakaw pala siya ng gamot. So, pinagalitan niya. Itong mahilig po, matutulungin po ito matanda, father. So, sabi niya, bakit?
istorya nung babae. O sabi, sige, pabayaan mo na. Para kanino ba yan, boy? Sabi, sa nanay ko po may sakit. Sabi niya. Kaya pala ninakaw niya yung Naku. gamot. Okay. Father. Sige, ito, babayaran ko. Sabi ng matandang lalaki. Binayaran po niya. At sabi niya doon sana, halika, bigyan mo ng vegetable soup itong bata. With matching vegetable soup pa po para sa nanay daw niya. Yeah. So, ginawa lang po ng bata, walang sinabi kung hindi. Tinignan lang niya ng mabuti yung matanda. So, mga 30 years later po, edi, na ano na naman, hi sister, 30 years later, edi, ayun, meron na naman tumutulong-tulong pa rin yung matanda, Father. One day, nahilo siya, nabagok po yung ulo niya, at na-hospital. And then yun nga po, nag-aalala yung bata, yung anak niyang babae, kung paano niyang babayaran kung ilang baht ba yun, 100 something 1,000 something baht. Kausap niya yung doktor. And then minsan gumising siya, meron nga pong papel na puro bill na zero lahat. Free of charge. Free of charge. Tapos nakalagay doon, it has been paid 30 years ago. Yan, parang with matching veggie soup. Okay. Yun, kamukha po something yun. like that, diba? Opo, nasa ano po yun, YouTube, maganda. So, little things can really grow. Opo, diba? yun. At kung minsan yung naitanim mo sa ibang tao, ayan, kabutihan, tapos lalago yan. Lalago. You will have a good harvest later. Good harvest. Ito si Mamita. Alam mo si Mamita. Buti na lang nakahabol Ito siya. Oras na lang, pero alam mo, ito mapaghasik ng rin, binhito. Marami na rin binhi na tinanim Yung yan, mga Father. aliporis niya, mga Mga aliporis daw. mga aliporis niya, mga kabataan, no? Pep naman, I feel so old. Sila pangalan pa ng inaambunan ng kabutihan Ng na to kabutihan ni si Mamita, Mamita. no? Oh, diba? Magkwento ka nga, Aanit how na do rin. you... Tinutugtog po yan. Yan, Siyempre, how do you... nagmamonitor ako. sige nga. Ngayon, kaya late po ako, galing po ako ng meeting, sa Quezon City yon. Naku. Pero sa Naku, ha? pagitan ng meetings, kasi mga ka-meeting ko, mga kaibigan ko rin. From Okay. way back. Tineo? Okay. Opo, mga classmates, mga Okay. orgmates. Idudugtong ko yan, Father Pep, yung Sige. pinabubuksan nyo. Okay. Yung pagninilay ko ngayong araw na to, di, kahit trabaho, kung ginagawa mo na buong puso at Yeah. pagmamahal, Yeah. kasi magiging madali Ano yung binhi nun? Yung mga kasama ko po kasi, mga kasama ko yan sa org, mga kaibigan ko. So, yung binhi nun, yung binhi nung 20 years ago, siguro, nung mga bata pa kami na teenagers, no? Yung, kasi pag magkakasama pala kayo na may pagninilay, yung kwentuhan at may dasal, binhi yun Binhi yun. Tama. Kaya tingnan mo kung minsan may mga kaibigan kami na hindi na namin nakita, tapos magkikita-kita kami after how many years. Parang walang walang pinag-iba, walang we take up or we left off, sabi nga nila. Kung paano kami huling nagkita, parang ganun pa rin, magaan pa rin yung pagsasama. Tapos lahat kami nasa area ng service, tapos hindi naman kami umiba ng landas, so to speak. Although iba-iba yung professions namin, active kami sa simbahan at lahat kami kasi may iba sa amin naging pari na, may iba na IT professionals, pero tumutulong pa rin naman sa mga parokyang kinaroroonan nila. Or nagsaserve sa mga parang formators ng mga kabataan. Tulad ko, hindi naman po ako professional catechist, pero yung kinaaaniban ko ng organization, sabi nga ni Father Pep, may mga alaga ako So, yung alipuris nga. Alipuris nga Ito mga sisiw. Ano yung sisiw? Tapos nasa... Saan na naman tayo makarating? Oo nga. Di ba pagka natutulog yung mga sisiw nandun sa... Sa ilalim ng nanay nila. Kasi Sister Day, nakikita ni Father Pep, pag may trabaho kami kunwari sa Heritage o kung saan, pag inassign sa akin, nagagawa na hindi nila nakikita, paano nagagawa? Kasi may mga alipuris. Alipuris ka. May mga sisiw ka. Magaling ka zookeeper. Zookeeper. Oo nga. May hawla. Ay, nako. Nakikinig po yung mga nakahawlang yan ngayon. Nakakaintindihan naman tayo dun. Mamaya nagte-text na Father? yan. Pero talagang naman ako, believe naman ako sa kanila.
nagagawa naman. May nagagawa. O, di ba? Talagang magic. very committed Parang naman. magic. sa mga- Magaling ka magtanim ng ng binhi. Magaling. Yung pag ninilay po doon, Marunong kang pumili ng yung fertilizer. kung sino tayo ngayon, hindi yan yung pinunla lang kahapon o yung makalawa. Yan yung mga pinunla ng mga magulang natin, Yun. ng mga nagturo sa atin, ng mga parish priests Opo, natin. opo. Syempre, That's kung right. nasa community tayo. So, kung sino man tayo, kung kunwari, sabihin natin, kunyari ako, sasabihin ko, yung ginagawa ko ngayon, yan yung pagpupunla ko. Actually, hindi lang Iba pala ang ako. aani. Hindi lang pala ako yung nagpupunla nun. Marami kayo. Marami kami through the ages. Parang DNA, 'di ba? Oo, tama. Oo nga, no? Hindi lang sarili kong effort. Yes. So yung effort na yun galing pa sa mga sinauna. Yes, of So course. ano yun? Sabi ko, grasya. 'Di ba? Biyaya Oo, talaga biyayang yan. galing sa So Diyos kung ano yung biyayang natanggap natin, kailangan ipunla natin pabalik. Parang prutas. Kung may prutas, may buto, pagkakain mo ng buto, ganun po yung mami ko kasi. Pag That's kinain niya yung prutas, mangga o kung ano, Tatanim itatanim niya. niya yung Ihahagis na buto. dun sa ano. Sasabihin, wala na tayong pagtatamnan. Bakit? Sinabi ko bang atin yan? Oo naman. So, Iba yung pamimigay niya. aani. Opo, Iba ganun. yung That's true, kikinabang. that's Sabihin niya, daming may lupa pa dyan. Pamigay mo kung, oo. That's nga. correct. Tama. So I think this is really a ongoing call sa atin na huwag tayong titigil na gumawa ng mga mabubuti, maghasik ng binhi, no matter how small, how insignificant kung minsan yung mga ginagawa natin, no? Parang maliit lang ito. But you'll never know. Opo. With God's creation nga, no? Because growth is only possible kung talagang nandyan ang grasya ng Panginoon. And of course, basta't gawa ka lang ng gawa ng mga mabubuti, you inspire people, empower them, and later on, no? Mamumunga. Nothing is ever too small, di ba? Nothing is ever too small. Tsaka ano yan kung minsan niisip natin, one step at a time, ang tagal-tagal. Para Pero nakainip. pag ginawa mo, patuloy na ginagawa, mamaya you reach critical mass, sabi nga Yan nila. That's right. Ang dami mo na pala, parang may cascade or may ripple effect. Ripple, Yun. effect. Totoo yun. Marami Domino na. effect, ano? So kung marami tayong magpapa-ripple effect, o di O, yun dami nun, ano? Marami, no? Okay, may texter yata tayo, Meron no? po. Sige. Ito po. Sabi niya, galing na naman kay 1806, if seeds are first rooted in love, faith, and hope, and nurtured by the virtues of the word. Pareho din pala nung kanina. Yung isa, Opo. may isa pa yata. May isa pa. Sige, ito pong isa. Yan. Allow the seed of Yeah. God's word to take deep root. Ayun, yung root in Yun. our life and transform. Ayun yung transform us into a fruitful disciple of Jesus Christ. Naalala ko tuloy yung transform na yan na pinag-usapan po, Father, kahapon. Yung epiclesis, yun ang yung ang body, yung bread and wine ay na Yan. Idugtong mo na yung Opo. ano mo, yung mga Opo. Opo. pag-aralan niyo kahapon. O, Opo. sige. Ang pinaka-importanting natutunan ko po simple lang yung pag daw na-transform through the Holy Spirit ang bread and wine Okay. na bilang katawan at dugo ni Kristo ay hindi lang doon humihinto. May ikalawa daw na epiklesis o milagro kapag yung tumanggap nung katawan at dugo ni Kristo ay magkakaroon din ng transformation na Transformation. pagkatao. Right. So dalawang uri daw yung milagro o epiklesis o pagbabago, yun ang yung katawan at dugo ni Kristo Yan, na yung kapag unang-una tinanggap yan. natin sa Eucharist, sa communion, tayo naman daw ang magkakaroon ng epiklesis o pagbabago o pagtatransform ng pagkatao natin. So dalawang uri daw yan sa ating Ganda. pagko-communion. Ay naku, ang ganda, sister, ng natutunan namin kahapon dun sa seminar. Wag kayong mag-alala, mga kapatid, at isi-share po namin sa inyo lahat yan. Yes. Patikim lang yan. Patikim diba? lang yun. Naku, hindi tayo Konting matatapos mga sa notebook. napakagandang mga pagninilay, pero ang laki ng ng impact sa Opo. buhay, no? Kayo- Lalong-lalo kung pagninilayan natin mga ganyan. That's very true. I mean to say, yung transubstantiation na yan. Oo, no? dapat Minsan, tayo din daw. di ba? Mga theological jargon yan during the medieval ages, no? Pero ngayon, it can be understood, no? Totoo yun, yung ano bang
epekto sa atin ng banal na Eucharistia, Oo. di ba? Kaya daw po hindi nagbabago yung iba dahil hindi nila pinahintulutan na magkaroon sila ng pagbabago. Tama. Pagkatapos Opo. nilang nagsimba, BSDU ulit. Kaya kahit daw ilang sako ng hostya, Ay, oo nga po. Sako pa talaga. Oo nga naman. di ba? Oo, walang Kung mangyayari. katawan ng Kristo, Oo. wala rin kung Tama. Kung hindi ka... we will not really cooperate Oo, yun. sa, Tama po. sa working of the Holy Spirit. Transformation. Naalala ko yung isang homily ni Pope Francis. Sabi niya, complete with tama. Ganyan nga. Do not cage the Holy Spirit. Yun. Yeah. Siyempre, in Italian niya sinabi. Pero, Oo. yun, pareho nang sabi po ninyo, Sister Day, kasi hindi mo pinahihintulutan na gumalaw. Gumalaw at magbago ka. Kaya aabangan natin yan, yung mga Opo, yung mga napakagandang mga insights. insights Yes, nyo sige, sa sasummarize ko. seminar ninyo dyan sa Eucharistic Congress na Opo. hinihintay natin. No? Opo, opo. Okay, let us end our episode today with a short prayer, no, to be read to us by Sister Day. Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and transform me into the Christ-like holiness you desire. Increase my zeal for your kingdom and instill in me a holy desire to live for your greater glory. Amen. Amen. Ang ganda, no, Okay, kahit maikli. ang ganda, no? Greetings, announcements, tapos paalam na. Opo. Meron pong nagpapagreet dyan sa bake shop natin sa baba. Si Maribel at saka si Regine. Hello, Maribel and Regine. Kumusta kayo dyan? Tumaba si Maribel dyan, no? Tumaba Ano mo. sekreto? Eh, syempre, sa amoy pa lang tataba ka na. Sarap ng Parang amoy. napakasipag ng ating tendera dyan. Opo, opo. Maribel, good evening. Good evening Hello, sa inyong Maribel. dalawa. At saka si Regine daw po. Yes. So, Hi, bukas may Regine. ano ba tayo? Sa Alfie? Opo. Baka you want to Opo, announce? parang second Saturday na po bali niyan. Yes. So, lahat po ng mga Ah, nag-aaral sa try- Alfie, may pasok po kayo. Okay, paalam ka na, Sister Daisy. Sige po, magpapaalam na po ako. Maraming salamat sa pakikinig sa aming mga sharing for today. At wag po kayong mag-alala. Yung patikim na yon ay lalabong Yeah. sa susunod na mga sharings po namin. Okay. Okay, maraming salamat po. God bless you. And Lala. Mamita, greetings. At kung may announcement ka, Salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Magkasama-sama ulit po tayo sa Lunes. Happy weekend po. and of course, napakaganda po nitong ating natanggap na mensahe ng ating ebanghelyo, no? Naway sa ating mga maliliit na gawa ng pagmamahal, kagandahang loob, no? Huwag tayong titigil. Magpatuloy po tayo at maging instrumento tayo ng paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos, no? And who knows, dahil yan, it's really a miracle, no? At the Lord allows that growth to happen, no? At wag po tayong titigil kung minsan may mga frustrating moments, but let us continue doing, no? And scattering the seeds of the Word of God, no? And who knows, yan, malaki po ang impact niyan at magbubunga ito sa buhay ng nakakaraming mga taong pwede po nating bigyan ng inspirasyon, no, sa ating buhay. So let us become sowers of the good seed of the Word of God, no? And let us continue to become God's instruments of His goodness to us. Ito po si Father Pep Bakay, ang director po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga. Muli pong bumabati sa inyo. Magandang gabi. Happy weekend po. Ingat lang at maraming salamat po sa inyo.